Masaya ba kayo kahit kayo ng mga supporter ng administrasyon? Masaya ba kayo na 60 pesos ang kilo ng bigas? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Hindi, walang masaya, di ba? 60 pesos ang kilo ng bigas ngayon. Magkano ang minimum wage ng mga ordinaryong Pilipino? Ibibili lang ng kilo ng bigas, ilang kilo lang nabibili nila. Totoo yun. Real talk. Di ba? Yun ang katotohanan. Pero anong sinasabi ng konstitusyon natin? Dapat bigyan tayo. Diba? Dapat yon yung ibibigay sa atin. Pero ang nangyayari, ayuda dito, ayuda doon, at ang ating kongreso, especially dun sa Speaker of the House, anong ginagawa? Ano yung nakikita natin ngayon? Umiikot siya sa buong bansa, namimigay ng bigas, namimigay ng pera na kunyar, kala mo, sarili niyang pera na galing sa bulsa niya. Ang tanong, ito ang tanong, ilang milyon ang kinuha nila, ang ninakaw nila legally. Nanakaw nila yon, na legal na pagnanakaw, ilang bilyon, hindi lang milyon, we're not talking about millions here, we're talking about billions of pesos. Pero ilang bilyon o ilang milyon lang kaya yung pinamutmut nila sa mga mahihirap. Ganun lang ba yung dignidad mo? Yung dignidad ng bawat isa na nandirito? Dahil sa pinamimigay na 5,000 pesos, sabihin na natin kahit 10,000 pesos, ganun lang ba yung dignidad mo? Para ipagpalit mo yung boto mo para sa mga ganitong klaseng politiko. Diba? Pangalawa, gusto ko i-discuss dito yung transparency and accountability. Ano ba sinasabi ng batas? And I'm sure lahat ng mga butihin at lahat ng mga magagaling natin na nasa Kongreso, from the lower house to the upper house, alam nila to. In Article 11, Section 1, naalala ko tuloy yun kasi when I was in college, ito yung minimemorize namin na para, kasi ang course ko kasi is public administration. But I have also background in business administration. Both, meron akong background and meron akong theory. At the same time, meron din akong experience with this both na discipline. Ano bang sinasabi ng batas natin? At paulit-ulit natin sinasabi. At paulit-ulit natin silang sinisingil. Anong sinasabi niya? Hindi ko na ulit papasahin kung ano yung nilalaman ng batas. But it says in Article 11, Section 1, that public office is a public trust. Pero gusto kong basahin yung buong batas na to para maintindihan ng bawat Pilipino kung ano yung mga pinaglalaban natin dito. Pinaglalaban natin kung ano ang nilalaman ng konstitusyon at yun ang karapatan natin bilang mamamayang Pilipino. Tama ba? Kayo, pumunta kayo dito, anong pinaglalaban nyo? Diba? Ang pinaglalaban natin dito kung ano yung dapat ay pamigay sa atin ng gobyernong ito. Tama? Okay, ano bang sinasabi ng ano natin? Iisa-isahin natin. Hindi ako mag-lecture dito pero iisa-isahin natin. Kasi I'm sure sa more than 100 million na population sa Philippines, I'm sure iilan lang dyan ang nagbabasa o nakabasa ng 1987 Constitution of the Philippines. Mas maigi na ngayon dahil ganito yung panahon natin, madami nang nanonood ngayon sa social media at napapanood tayo sa buong Pilipinas. At least ngayon naiintindihan natin na yun pala ay mga basic, bakit yung mga tao dito, yun yung mga pinagsisigaw nila palagi. Kasi yung basic rights natin bilang mamamayang Pilipino. Ang sinasabi niya dito, okay, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity. Gusto kong ulitin natin yung salitang integrity. Integrity, sabihin nyo yung integrity. Integrity. Loyalty. And efficiency. Act with patriotism and justice. And lead to modest lives. Now, iisa-isahin natin dito. Anong sinasabi ng batas dito? Na yung mga gobyerno
yung taong gobyerno, pinoto natin, inalala natin sila, at yung nagtatrabaho sa gobyerno, dapat sineserve nila with utmost responsibility, integrity, loyalty. Pero nasaan ang loyalty nila? Nasaan ang loyalty nila? Nasa administrasyon, hindi sa mga tao. Ganun ba yung sinasabi ng konstitusyon natin? Diba? Loyalty. Anong sinasabi ng batas natin? Ang loyalty nila dapat to serve the Filipino people. Pero nangyayari, and what is life? Contradicting to masyado doon sa kung ano sinasabi ng batas, kung doon sa nakikita naman natin Di ba, marami na sa kasama natin, nagkwento ka na kanina, anong sinasabi nila? Nung una, ito pa lang nung una na bago pumasok sa politika, ito yung itsura niya. Makikita nyo yan, di ba? Nag-trending sila, go-viral sila. Pero nung nandun na sila sa politika,